Guyancy, napakalamig dito, pinapunta mo ako rito. Para lang magalit sa iyong white moonlight. Ano pa ba? Kuya Yancy, alam kong papayag ka. Na siya ang pagbuntungan ko ng gali. Ay, may regla ka pala, baka madumihan. Ang tubig sa high class na village namin. Hindi naman siguro ka in love ka sa isang kapalit. Libangan lang naman. Guyancy, 5 taon na. Wala na akong utang sa'yo. MS Shen. Walang problema sa sipon mo gawa ng pagkalunod. Pero nakita namin na may genetic yeles ka. Alam mo ba ito? Elect. Hindi ko alam. Unti-unting apekto ang yeles sa koordinasyon hanggang maparalyze. Mas mabuting kontakin mo ang pamilya mo para pag-usapan ang paggamot. Pamilya. Sino? Ang inang nalulumbay ng mamatay ang ama. Oh. Ang asawang nasa iyong room. Kasama ang ibang babae na mimili ng alahas? O kaya, ang dating matalikong kaibigang ikakasal sa childhood friend ko. Kahit gamutin, hindi na babalik sa dati. Hayaan na. Naging malubha ang depresyon ng nanay ko nang mamatay ang ama. Ang childhood friend kong si Lucian, para tulungan akong mabawi ang ninakaw na pera, ay inatake sa ibang bansa. Nakiusap ako sa lahat ng tao sa jewelry industry. Walang tumulong. Kaya napilitan akong pumayag kay Guyancy. Matutulungan kitang mabawi ang Shen Jewelry. Mapapasama rin ang nanay mo sa pinakamagandang retirement home. At si Lucian, makakatanggap ng pinakamahusay na paggamot. Ero, kailangan mong pakasalan ako. Wala na akong choice, kaya pinakasalan ko siya. Pirmahan mo na ang kontrata. Hindi ka ba natatakot na may masama akong ilagay dito? Wala akong pakialam, wala ka namang ikakatakot ko sa'yo. Dahil para sa isang lalaki, tinalikuran mo ang dignidad mo. Pwede na lahat yan, wag na lang. Boss Wang, tulungan mo naman ako. Yung sugat ni Lucian, hindi na pwedeng patagalin pa. MS Shen, pwedeng tulungan kita. Pero di ba pa ang mainit dito sa loob? Baka kay Lucian, kahit dignidad mo, tinalikuran mo na. Nakakadiri ka talaga. Teacher Shen, alam mo ba, may malaking kliyente ngayon. Pumunta sa studio natin, bigla-bigla. Nag-order ng jewelry na isa 0 milyon. Sino yun, ang yaman-yaman? MR Lu, tuloy po kayo. Si Second Young Master Lu, yung mas may tsansa pa raw kaysa sa panganay. Na magmana ng Lu family, walang kapantay ang kinabukasan. Pero yung babaeng kasama ni Emma Lu, sino yun? Parang Wen Ruoning ang pangalan.
Narinig ko, noong ex-girlfriend ni second young Master Lu. Muntik na siyang mamatay, wala pang pambayad sa ospital. Si Wen Ruoning lang ang tumakbo-tumakbo. Naghahanap ng pera para iligtas siya. Lucian, sa buhay na ito, hindi tayo pinagtagpo para tapusin ang symbiosis design. Sana sa susunod na buhay, maaga tayong magkita. Zyway. Sa natitirang buhay ko, tayo na lang ang magtutuloy. Lahat ng bahagi ng Symbiosis Project. Pero yung ganoong kabait na Lucian, ako pa ang nawalan sa kanya. Lucian, pwedeng wag mo na ba akong guluhin? Ano ba ang estado mo? Wala ka naman, wala kang maibibigay sa akin. Kasama ka, yung designs ko, naging walang kwenta. Napakagago ko talaga noon. Ang galing-galing mo, kakakuha mo lang ng International Design Award. Siguradong malayo ang mararating mo. Bakit bigla kang aalis? Nakita mo naman, Yevito. Kahit straight line, di ko na maguhit. Ganito na lang, nandito pa rin ang pwesto mo sa studio. Kapag gumaling ka na, bumalik ka lang. Pero, hindi na gumagaling tong sakit ko. Hindi na rin ako babalik, salamat. Ang tagal nating hindi nakita. Magpapakasal na si Xian sa akin. Sana, wag mo na siyang isipin. Huwag kang mag-alala, hindi ko na siya iisipin. Pakibigay mo na lang sa kanya to. Shen Siwei. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mong ibigay sa kanya ang sample ng symbiosis para maalala kanya. Maalala ang nakaraan ninyo. Hindi ko hayaan mangyari iyon. Ano nangyari? Gusto ko lang kunin ang sample ng symbiosis. Hindi ko inasahang magalit siya at maputol ang kwintas. Shen Zyway. Ganyan ka pa rin talaga makasarili. Ikatlong taon na naming hiwalay ni Xian. Nakita ko siya ngayon. Kasama niya si Wen Ruoning. Ang babaeng kasama niya. Sa pinakamahirap niyang panahon. MS Shen, hindi maganda, nawawala si tita. Huwag magpanik, may tracker si nanay. Boss Lu, disenador ang anak ko, magaling siyang magdisenyo. Tulungan mo siya, papakasalan ka niya, maganda siya. Boss Lu. Umalis na. Boss Lu. Nanay, okay ka lang ba? Shen Zyway, kayong mag-ina para sa pera. Kahit ano kayang gawin. Shen Zyway, may gusto ka pa bang? Sabihin sa akin. Xian, hindi talaga ganoon ang nangyari. 3 taon nang nakalipas, nalugi ang Shen family, wala akong magawa. Kailangan kong pakasalan si Guyancy. Pagkatapos ko lang siya pakasalan. Shen Zyway. Sa tingin mo maniniwala pa ako sa mga sinasabi mo? And Ragyu. Sa susunod na linggo, magpapakasal na kami ni Wen Ruoning. Kung may oras si Ragyu, pwede kang dumalo sa kasal namin. MS Shen. Lalong lumalala ang kondisyon mo. Inirekomenda ko pa rin na magpa-systematic treatment ka. Hindi na, aayusin ko ito. Ang singsing na ito, ginawa ko para sa iyo. Sana manatili ka sa tabi ko magpakailanman.
Salamat, Yancy. Una akala ko mahal mo talaga ako, nalaman ko na lang. Gusto mo lang akong kontrolin dahil nakahanap na si Lucian. Ng taong makakasama niya, Guyancy. Panahon na para umalis ako. Ziwei, bakit ka bumalik? Sasamahan kita sa City, nakalimutan mo na ba? Parang may ganoon nga. May chai tea dinner ng alahas mamayang gabi, magpalit ka ng damit. Marami kang babae, bakit ako pa? Ang status mo ngayon, asawa ka pa rin ni Gu. Kaya ito na lang ang huling pagkakataon bilang asawa ni Gu. Nasasamahan kita sa dinner. Huling bises na. Ano? Bumalik na si Lucian? Gusto mo nang bumalik sa kanya? Nagmamadali kang hubaran siya? Ang kite-kite mo pa rin. Kung cute ako, bakit mo ako pinakasalan? Dahil noon, umalis si Linwanwan. At pamalit lang ako sa kanya? O dahil lang gusto mong magkaroon at ngayon? Binibigay ko na sa'yo. Pagmamay-ari, hindi ka karapat-dapat. Talagang ikaw pa rin yon. Pa kay Lucian. Kaya mong gawin ang lahat, Shen Ziwei. Shen Ziwei, mabuti pang magpakabait ka. Layuan mo si Guyancy, ako ang mahal niya. Ako lang ang makakasama sa kanya. Sa tingin mo, mahal ka niya o gusto ka lang niyang makuha? Sigurado ako, mahal niya ako. Bilang kabit, medyo confident ka. Sa pag-ibig, ang hindi minamahal ang kabit. At ako, ang makakasama kay Yancy hanggang dulo. Noon ang may problema ang kumpanya niya para sa future mo. Nag-abroad ka. Ngayong okay na siya, bumalik ka. Yan ba ang pag-ibig mo? Nagsisinungaling ka. Kuya Yancy, huwag mong sisihin si Atsiwei. Kasalanan ko lahat. Ma, upo ka muna sandali. May aayusin lang ako. Bakit ngayon ka lang sumagot? Sinadya mong itulak si Lin Wanwan. Masaktan ang kamay niya at hindi na makapagdisenyo? Ama ba? Kilala kita. Umuwi ka ngayon din. At humingi ng tawad kay Lin Wanwan. Huwag mong ipaalam sa iba na si Guyancy ay nakapag-asawa ng masamang babae. Kuya Yancy, huwag mo nang pahirapan si Atsiwei. Nobyembre 23, 2025. Itong mga nakaraang taon. Abala ako sa trabaho, walang oras kay mama. Ako at si Guyancy. Sa isang jewelry party ko siya nakilala. Sabi ng iba, mabuti siya sa akin. Pero ako lang ang nakakaalam. Si Lin Wanwan lang ang nasa puso niya. Nung taong iyon, naghintay ako sa ilalim ng bahay niya magdamag.
Kinabukasan ang dumating ay si Linwanwan. Sa panahong pinakamasakit sa akin, Gu, hiwalayan na tayo. si Lucian ang kasama kong naghilom. Mula sa relasyon namin ni Guyan sinapuno ng sakit. Pero biglang nagkaroon ng problema sa pamilya ko. Naipon ang malaking utang. Ayokong madamay siya. Para tuluyang umayaw si Xian. Sinaktan ko siya ng salita para umalis. Ngayon ikakasal na si Xian, dapat na rin akong umalis. Dalhin ang nanay ko sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Ito si Lucian. At itong Lucian, isang tao lang. May pangalawang Lucian pa ba? Si Shen Ziwei at itong si Yong Master Lu. May ganitong koneksyon pala. Shen Ziwei. Bakit mo pinag-isa ang lahat? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lucian, tumigil ka na sa paghabol sa akin. Anong meron ka? Wala kang kahit ano. Wala kang maibibigay sa akin, Xian. Hindi talaga iyon ang iniisip mo. 3 taon nang naghirap ang pamilya Shen. Sa tingin mo, maniniwala pa ba ako sa mga sinasabi mo? Shen Ziwei. Ganoon ka pa rin makasarili. Boss Wang, tulungan ninyo po ako. Hindi na pwedeng patagalin pa ang sugat ni Lucian. Kailangan mong pakasalan ako. Xian, bumalik ka, bumalik ka. Kuya Yancy. Saan ka ba talaga pupunta? Tama na ang gulo. Pirmahan mo na ang kasunduan. Huwag mong hayaang isipin ng iba na ako si Guyancy. Ay nag-asawa ng masamang babae. Pagmamay-ari, hindi ka karapat-dapat. Ganoon ka pa rin. Ang Shen Ziwei na kayang gawin ang lahat. Para kay Lucian. Kuya Yancy, hahanapin mo ba siya? Guyancy, bumalik ka rito. Sabi mo sasamahan mo ako sa follow-up check-up. Pirmahan mo na ang kontratang ito. Diborsyo pala ang pinapapirma sa akin. Nababaliw na talaga. Mabuti na rin at umalis na. Hindi na araw-araw nakakainis.
Shen Jiwei, nasaan ang pang-alis ng hangover ko? Umalis na si Shen Jiwei. Wala nang marunong gumawa nito. Pasensya na, Ginoo. Dati, si Mrs. ang naghahanda nito ng 1-0 oras bago. Siya mismo ang nagluluto. Ngayon, umalis na siya sa galit. Hindi namin alam ang mga sangka. Kahit basagin mo ang 1-0 baso, wala ring mangyayari. Pang-alis lang ng hangover yan. Hindi ka naman mamamatay kung hindi mo inumin. Kung alam lang sana, bakit pa kailangan noon? Shen Jiwei. Nakakainsomnia ka pala. Hindi ba't nanginginig lagi ang kamay mo? Pero kapag nagdidisenyo, hindi nanginginig. Naburn lang naman ang kamay, hindi naman mamamatay. Gagaling din yan pagkalipas ng ilang araw. Bago siya, mag-isa lang naman akong nabubuhay. Nasasanay lang sa tagal ng panahon, gagaling din. Ang pinakamahirap baguhin ay ang kinaugalian. Kuya Yancy, tingnan mo, ang bait ni Shen Jiwei. Alam niyang hindi siya karapat-dapat. Kusa siyang umalis. Ang White Lotus at Green Tea, mabango lang sa pang-amoy. Mapakla naman ang lasa. Linwanwan. Ano ka ba? May kaapatan ka bang banggitin ang pangalan niya? Alam mo ba ang sarili mong kalagayan? Noong huling party, sinasadya mo bang itinapon ang baso? Pinaratangan siya. Kung hindi pinalitan ng assistant ang footage, hindi ako makapaniwala. Ginamit mo pa ang sarili mong kinabukasan para makuha ang simpatya. Ah. Kung ayaw mo na ng kamay mo, pwede ko itong sirain. Kuya Yancy, gusto ko pang magdisenyo. Ang singsing sa kasal natin. Ah. Umalis ka. Ginagamit lang kita, ano ka ba? Kung lalapitan mo pa siya, hindi kita patitirahin sa Beijing. Umalis ka. Shen Jiwei. Walang pahintulot ko. Anong karapatan mong umalis? Ikaw ang unang humiwalay, kaya humiwalay na lang tayo. Ngayon, gagamitin mo naman ang tunay na pag-ibig para ibalik ako. Jiwei. Ikaw ba yan? Tita Zhang. Mabuti rin at nakauwi ka. Ang laking lungsod, nakakapagod din tumira doon. Hoy, mamayang tanghali, punta ka sa bahay namin ha. Lulutuan kita ng masarap. Wag na po, Tita Zhang. Sige na, huwag kang tumanggi. Gusto ka sanang pasalamatan ng mga kapitbahay. Narinig ko. Noong mga nakaraang taon, may nangyaring malaki sa pamilya ninyo. Wala rin akong naitulong. Nitong mga nakaraang taon, pag may kinikita ka, ibinubuhos mo sa barangay. Tingnan mo ang kalsada at yung eskwelahan. Pati yung mga makina para sa pag-aani, ikaw ang nagdala. Matagal na naming gustong magpasalamat sa iyo. Nga.
CJ, Tita Zhang, baka matagal akong mawala sa susunod na panahon. Naku, Ziwei, huwag naman. Ito ay para sa pang-araw-araw ni nanay. Ayaw niya sa malaking lungsod, kaya ikaw na lang ang maaasahan. Magkakapit-bahay tayo, bakit ka ganyan? Huwag kang mag-alala, umalis ka lang. Ako na ang bahala dito sa bahay. Alagaan ko ng mabuti ang nanay mo. Oh, mabait na bata. Ginoong Lu, naayos na ba ninyo ang mga gamit ni Designer Shen? Nahalata mo rin. Bago umalis si Designer Shen, palagi siyang nagtatago sa opisina para uminom ng gamot. Noong may nangyari sa pamilya Shen, si Designer Shen, para may padala ang tita sa rehabilitation center, para maligtas ka. Kaya pumayag siyang pakasalan si Boss Gu. Bakit hindi niya kailanman sinabi sa akin? Noong mag-asama pa lang kayo, kasama ko na siya. Mas kilala mo ba ang ugali niya kaysa sa akin? Gusto niyang sarilihin ang mga problema niya. Sa palagay ko, wala siyang kailanman ginawang mali sa sinuman. Pwede mong tingnan ito. Oy, bumalik na si Boss Xiaolu. Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawala sa pamilya, Lu, dahil sa iyo? Naglakas ka pang tumakas sa kasal, nagkasakit pa si Mama dahil sa iyo. Eh di ikaw na lang ang pakasalan si Wen Ruoning. Si Wen Ruoning, ikaw lang ang gusto, at saka. Akala mo ba kulang pa ang kahihiyan ng pamilya, Lu? Kung kaya mo, ikaw na ang mag-solve, huwag mo akong istorbohin. Ay, huwag mong kalimutan, ang shares mo ay nakuha mo noong nasa ospital si tatay. Dinaya mo yon. Hindi pa alam ni Mama. Mag-inat ka. Wen Ruoning, binabalaan kita. Huwag mo na akong hanapin. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw ang pumutol sa symbiotic bond. Xian, paano mo naiisip yan tungkol sa akin? Hindi mo ba alam na may ICU ang opisina niya? O akala mo, perpekto ang ginawa mo, walang mag-imbestiga? Xian, mali ako. Sobra lang kita mahal. Wen Ruoning, sinabi ko na sa'yo noon pa. Pakitang tao lang tayo. Ngayon, wala na siya. Wala ka ng halaga sa akin. Huwag mo kong istorbohin. Huwag kang umalis. Huwag. Ziwei, hayaan mo akong samahan ka sa buhay mo. Para matapos ang proyektong Symbiosis. Alam kong nandito ang kontrata. Hindi siya nagpapanggap. Boss Gu, ang White Lotus ay imbitahan ka sa Paalisin mo siya. Alamin mo kung nasaan talaga ang asawa ko. Sige, sige. Ako ang mayordomo. Ako pa ang magiging Sherlock Holmes. Bumalik ka na. Di ko kaya mag-isa. Bumalik ka na. Ngayon, di na kita hahayaang umalis.
Mainit-init pa ang saa, para sa kamay at paa. Inumin mo. Nakita ko, 20 minutong ehersisyo araw-araw. Makakatulong sa iyong pang-araw-araw na pagpapagaling. Alis na tayo. Boss Gyu, Boss Lu. Huwag kayong makialam sa buhay ko. Umalis na kayo. Huwag niyo kaming istorbohin, okay? Ziwei, ako ang mali dati. Di dapat kita pinilit. Di dapat kita pinagbintangan na basagin ang baso. Alam ko na ang totoo. Lahat yon, panuloko lang ni Benwuning. Di dapat ako nagduda sa'yo. Kapag nagkamali, pwede bang parang walang nangyari? Umalis kayong dalawa. Umalis na kayo. Boss Lu, sabi mo, matutulungan mo akong makiganti kay Shen Ziwei. At may babalik mo pa si Xian. Huwag mo kong lolokohin. Boss Lu, kung malaman ni Xian na nagtutulungan tayo, baka. Anong takot? Ako ang panganay sa pamilya Lu. Kapag nakuha ko ang gusto ko, tatalian ko si Lucian at pakakasalan ka. Wala siyang magagawa. At si Guyancy? Gagamitin ko ang proyekto ng pamilya, Lu, para kontrolin siya. At pwede ko siyang pilitin na pakasalan ka. Alam kong may problema sa utak ang ina ni Shen. Pwede nating. Tapos ko nang pakainin ang manok. Tita, paborito ninyong kakanin. Inay, Ito na ang tamang lasa. sobrang pagkain, masakit sa sikmura. Itabi mo na lang para sa hapon. Ako na ang magluluto. Nasaan yung bagay? Anong bagay? Yung malambot na kakanin. Hindi maganda ang ngipin ni tita. Masyadong matamis ang malambot na kakanin. Baka nawala na lang. Tinanong ko ang doktor, sabi niya maganda ang ngipin ni tita, pwede siyang kumain. Ikaw talaga. Takot ka lang na magustuhan ni tita ang binili ko, no? Mali ang paglalagay mo ng gamot. Magkaaway ang Zimu at Dangi. Masasaktan ng tiyan ni Zaiwei kapag ininom niya to. Ay, Niresearch ko ang kanyang sakit, dapat eksakto ang bawat gamot. Walang dapat magkamali. Pinapahamak mo siya sa ginagawa mo. umuwi ka na. Ako na ang maghahatid kay Inang Shen. Nasugatan ka na, ikaw ang dapat umuwi. Ziwei. Sila ang dalawang maingay na binatilyo ang sumagip sa akin. Dito na kayo matulog mamayang gabi. Tungkol sa nangyari ngayon. Salamat sa inyo. Huwag kang mag-alangan. Ina ko rin yon. Hiwalay na tayo.
Ang ina mo nasa Jing City. Zaiwei, magpahinga muna kayo. Hindi na muna kami makikialam. Ma, wala ba talagang nangyari sa'yo ngayon? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Wala. Anong plano nila? Hindi na kami maibabalik sa dati. Lagi nilang niluluto ang gamot mo. May sakit ka ba? Hindi mo sinasabi sa nanay mo. Ma, huwag kang mag-isip ng ganyan. Pampakalma at pampalakas lang yon. Okay lang ako. Malamig na ang gabi, huwag kang palaging magpupuyat. Lagi ngang sinasabi ng tatay mo, tao, ang katawan ang ugat. Kapag bumagsak, wala na. Alam ko na. Ayaw niyang banggitin ang nakaraan. Huwag mong palaging ginagamit ang mga nakaraang bagay, pasuklamin siya. Ikaw ang nagano magsabi sa akin. Ikaw ang nagdala kay Limonwan noon. Sa harap niya. Bakit hindi mo naisip na banggitin ang nakaraan niya? Kuya Yancy, alam ko na ang pagkakamali ko talaga. Huwag mo akong paalisin. Gusto ko lang tulungan kang alagaan si tita. At si Ate Jiwei. Sinabihan na kitang umalis, hindi mo ba naintindihan? May aso sa labas ng pinto kung ayaw mong umalis. Tatawagin ko na ang aso. Sa tingin ko, dapat mong paalagaan ang iyong pag-aasawa. Ganito lang mapoprotektahan ng mas mabuti. Si Zaiwei at ang kanyang ina. Ni hindi man lang nakita ang mukha ni Shen Siwei. Mayroon na siyang si Guyancy. At si Lucian na nagbabantay. Hindi pwede ang basta-bastang paggawa. Kailangan sa kanyang ina magsimula. Sabi ng mga taga-baryo. Lagi ang naisip sa kanya ang ama ni Shen Siwei. At palaging naghihintay sa puno ng lumang akasya sa may entrada ng baryo. Ayos na. Sabihin mo sa may puno ng akasya na may natagpuang mga lumang gamit ng ama ni Shen. Kunin ng kanyang ina ng mag-isa. Basta lumayo siya sa paningin nila dalawa. Magkakaroon tayo ng pagkakataon. Tita, kahapon sa may puno ng akasya, may nakita akong luma na orasan. Nakasulat ang karakter na Shen at Li. Alam niyo po kung kanino ito. Ako ay Li, ang asawa ko ay Shen. Pwede mo ba akong samahan para tingnan? Sige. Nay, nakita niyo ba ang nanay ko? Wala. Baka sa puno ng akasya. Sumama ka sa akin. Sa may lumang puno ng akasya sa unahan. Nay, saan ka pupunta? Ikaw pala. Ako, yun kasi. Siguradong mag-ingat sila sa akin ngayon. Hindi na ako makakapunta. Ikaw na kaya ang pumunta. Huwag kang mag-alala. May isa pa tayong tao. Kumusta diyan sa iyo? Ayaw niya talagang sagutin ang tawag ko. Sinabi pa niya na puputulin na niya ang relasyon namin. Sheheng, nagkamali ba ako? Anong silbi ng sinasabi mo ngayon? Ngayon, pumunta ka agad sa maliit na baryo ng Su. Sabihin mo, humingi ng tawad kay Shen Jiwei. Bantayan mo ang kanyang mga galaw. Sabihin mo agad sa akin kung may nangyari. Kapag nahuli na natin ang ina ni Shen, magugulo sigurado si Shen Jiwei, si Lucian at Guyancy. Siguradong gagamitin nila ito para ipakita ang katapatan kay Shen Jiwei. Sa oras na iyon, silang lahat ay makikinig sa akin. Ziwei, nagkamali ako. Nalinlang lang ako noon. Hindi na kita at si Xian gagambalain pa. Patawarin mo na ako, pwede ba? Talaga bang humihingi ka ng tawad? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Na huwag mo nang gambalain si Shen Siwei. Xian, mahal kita eh. Ayoko lang talagang umuwi ka sa probinsya.
Gusto kong bumalik ka sa Beijing. Huwag mong isipin na kapag nagpanggap kang kawawa, magpapalambot ang puso ko at magpapatawad sa'yo. Napanood ko na ang CCTE. Kung hindi ka alis, ipalalabas ko sa publiko ang mga nakunan ng CCTE. Pa, hindi ka na makapaghanap buhay sa mundo ng alahas. Hindi sila titigil, kailangan nating mag-ingat. Walang kwenta, hindi mo man lang malapitan si Shen Ziwei. At ang nanay niya, Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang higpit ng bantay nila. Wala talagang pagkakataon. Para malapitan ang nanay ni Shen Ziwei. noong nagtanong-tanong ako sa nayon, sinabi ng mga taga roon sa akin, na doon dati nila inilalagay ang mga butil, ngayon wala nang pumupunta doon. Ganito, bukas pumunta ka uli sa maliit na bahay, sabihin mo kay Nanay Shen, na nandoon sa kamalig ang lumang diary ni Tatay Shen. Pilitin siyang pumunta mag-isa para kunin, sigurado akong mahuhuli natin siya. Nakita na ako ng nanay ni Shen Ziwei. Kahit na medyo siraulo siya, kung makilala niya ako. Ipapakuha na lang natin si Wen Ruoning para dalhin ang nanay niya. Kung mabibigo ka ulit, ipapaalam ko sa media ang ginawa mong panira kay Shen Ziwei. Pa, hindi ka na makatira sa Beijing. Nakuha ko na. Sa pagkakataong ito, dadalhin ko talaga ang nanay ni Shen Ziwei. Dapat magtagumpay tayo sa pagkakataong ito. Ate Ziwei, alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Nagpapakumbaba talaga ako ngayon. Dati kasi, nakahanap ako ng napakagandang ospital. Para kay Nana Shen, natakot lang akong hindi ka pumayag. Kaya diretso kong sinundo siya. Tita, ako si Ruoning. Naalala mo pa ba ako? Ruoning, parang pamilyar. Nakita ko ang lumang diary ni Tito Shen. Nasa lumang kamalig sa labas ng nayon. Halika na, kunin natin. Pero hindi pinapayagan ni Ziwei na sumama ako sa iba. Tita Shen, ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Ziwei. Bilisan lang natin, pabalik agad tayo. Para mabigyan natin ng sorpresa si Ziwei. Tara na, kung matagal tayo, baka mawala na ang diary. Sige, punta na tayo ngayon. Bilisan natin. Ay naku, hayaan niyo na akong pumasok. Sige, tama naman pala ang sinasabi niyo. Uwi na muna ako. Huwag kayong mag-alala, naiintindihan ko na. Nawawala ang nanay ko. Pumunta kayo sa kamalig, kayong tatlo lang. Huwag kang magpanik, hahanapin natin siya sa kamalig. Magkahiwalay kaming pupunta ni Guyansi. Hintayin mo na lang dito sa bahay ang balita. Sasama ako sa inyo. Hindi dapat mangyari ang masama sa nanay ko. Nasaan ang diary? Parang nandoon lang. Eh, Sino iyan? Kailangan kong lumabas dito. Tulong. Boses iyon ng nanay ko. Si nanay iyon, nandoon siya sa loob. Ma, Lushiheng, kahit anong gusto mong gawin, gawin mo sa akin. Huwag mong saktan ang nanay ko. huwag kang lumapit. Sige, anong problema mo? Anong gusto mo, sabihin mo sa akin. Shen Ziwei, ipapabukas mo ngayon kay Lucian, na siya mismo ibaba ang lahat ng negosyo ng pamilya Lu. At kusang umalis sa Lugru, nasa lamesa na ang kontrata. Nandito din pala si Boss Gu. Sakto, may nakahanda rin akong isang kopya para sa iyo. Pirmahan ninyong dalawa ang kontrata at palalayain ko na ang tao. Kung hindi, magsusunog ako. Ang pagsusunog ay pagpatay ng tao. Kahit makuha mo ang kontrata, mapupunta ka pa rin sa kulungan. Boss Lu, huwag po kayong talagang magsusunog. Kapag dumating ang pulis, lahat tayo tapos na. Takot ka na ngayon? Sasabihin ko sa iyo, wala kang madadamay dito. Huwag kang mag-alala. May plano ako sa isip ko. Pirmahan mo na.
Tumawag ng pulis. Mahal na mahal kita. Pero si Shen Siwei lang ang nasa mata mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, iligtas muna natin si nanay. Ano ka ba nakatayo lang diyan? Ana. Ma, hintayin ninyo ang pagbabalik ko. Kung hindi mo ako mahal, bakit mo pinilit na pakasalan kita? Dahil nandidiri ako sa iyo. Para mapaghigantihan kita na maayos, kailangan kong manatili ka sa tabi ko. Pwede bang umalis ka na? Ayaw kong makita ka. Ziwei, alam kong nagkamali ako. Naging tang-e ako noon. Sa susunod, pangako na magiging mabuti ako sa iyo. Alala ko ngayon lahat ng bagay tungkol sa iyo. Gusto mong kainin ang pritong itlog na may kamatis. At gusto mo din ang bulaklak ng osmanthus. Lahat iyon, naalaala ko. Alam ko na ang totoo tungkol sa nangyari noon. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Pinagpaliwanag ko naman sa iyo noon, pero hindi ka naniwala sa akin. Ako napakaraming taon na nating nasayang. Maaari ba nating simulan ulit muli? Xian. Hintay ka sa pagbabalik ko. Tumayo ka. Walang gagalaw dito. Lahat kayo. Umupo ka na lang. Ako ang pinakamatandang anak ng pamilya Lu. Hindi niyo ako maaresto. Anong pinagsasabi mo? Umupo ka na ngayon o babarilin kita? Inay, Naging abala ka pa, inay. Kamusta ka? Nakapagbikis ka na ba ng sugat? inay, ayos lang ako. Lahat kami ay ayos lang. Maraming salamat kina Yancy at Xian sa pagkakataong ito. Kung hindi sila, baka ako ay. Inay, nahuli na ang lahat ng masasamang tao. Walang mang-aapi sa atin simula ngayon. Ziwi. May gusto akong sabihin sa iyo. Pwede mo bang puntahan at tingnan ang kalagayan ng aking ina para sa akin? Alam kong hindi mapapalitan ng perang ito ang lahat ng dinanas mo. Ngunit kahit papaano, makakatulong ito para maging mas maayos ang buhay ninyo ng iyong ina. Guyancy, salamat sa pagliligtas mo sa aking ina. Ngunit hindi ko matatanggap ang pera mo. Ituturing ko na lang na utang ko sa iyo ito. Hindi ito para sa iyo. Pa ito sa iyong ina. Matanda na ang iyong ina at kailangan ng pangangalaga. Tungkol naman sa sakit mo, ichi-check ko pa pag-uwi ko. Hintay ka sa pagbabalik ko. Nasaan si Yancy? Umalis na siya. Zaiwei. Si Lushiheng at Linwanwan. Nahuli na silang dalawa. At hindi na sila muling gagambalain sa inyo sa mahabang panahon. May iba pa akong gagawin, babalik na ako sa lungsod eh. Sige, abala ka na. Bago pa kayo dumating dito. Maayos naman ang buhay naming dalawa ng aking ina.
Anak na walang utang na loob. Paano ako nakaanak ng ganitong klaseng tao? Lolo, nagkasala ng labis si Lucien. Dapat siyang maparusahan ng batas. Ikaw na ang bahalang magdesisyon. Talagang nilalagay natin sa kahihiyan ang pamilya Lu. Ikaw mismo ang gumawa ng kasalanan. Ikaw din ang haharap sa kahihinatnan nito. Mula ngayon, huwag mong sasabihin na miyembro ka ng pamilya Lu. Wala akong kapatid na katulad mo. Lucian, mamamatay kang hindi marangal. Boss Lu, nailipat na lahat ng responsibilidad at gawain. Yung kay Miss Wen, dinala na siya ng pulisya. Hindi na siya makakatakas. Salamat sa iyong tulong. Ginoong Lu, nahuli na namin si Wen Roning. Salamat sa ebidensya mo. Pasensya na, sundin lang ang batas. Dito sa punong ito, mahilig magbasa ang tatay mo noon. Mainit kasi sa tag-araw, naglalagay siya ng silya at pamaypay. Naghihintay sa atin habang nagbabasa. Minsan, kapag nahuli kang umuwi, nakatayo siya rito, naghihintay. Masakit na ang lig, ayaw pa ring umakyat. Naalala ko, gumawa siya ng saranggola para sa akin dito. Baluktot ang mga patpat, pero iginiit niyang. Guhitan ng kuneho, paborito ko. Nang ilipad, naputol ang tali. Hinabol niya sa buong barangay. Tapos, putik ang pantalon niya. Laoshen, kami ni Ziwei. Ayos lang kami ngayon. Ito ang litrato mo noong 1-0 ka. Hiniram ng tatay mo ang kamera sa bayan. Gusto niyang maalala tayong magkakasama. Sabay sabi, paglaki mo, magdisenyo ka. At magtatanim siya ng puno ng halaman sa bakuran. Para sa kasal mo, mabango ang paligid. Gusto niyang masaya ka, amoy halaman. Tay, ikakasal na ako. Aalagaan ko si nanay. At ang sarili ko. Huwag kang mag-alala. Pero walang halimuyak ng halaman sa kasal ko. Wala ring tatay. At hindi rin masaya. Pagkatapos, inayos mo ang kalsada sa barangay. Nagpatayo ng paalan. Bumili ng makina para sa ani. Kung malaman ng tatay mo, matutuwa siya. Gusto niyang umunlad ang mga tao dito. Natupad mo ang pangarap niya. Pag namulaklak ang halaman, pupitas tayo. Gawa tayo ng kakanin tapos dalawin si tatay. Makikipagkwentuhan tayo. Ginoong Lu, hindi ka na kailangan dito, umuwi ka na.
Naayos ko na ang kumpanya, gusto kong samahan ka. Ginoong Lu, hindi na tayo pwedeng bumalik. Masaya na kami ni nanay, hindi na kailangan ng iba. Xian. Huwag mong pansinin si Ziwei, pasok ka. Pagod ka na sa biyahe. Naghanda ako ng itlog para sa iyo. Nanay, huwag mo siyang palayasin. Mabait na bata si Xian, noong nakaraan kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na ako nandito. Tita, okay lang po, walang problema. Ay, Weiwei, Ano nang nangyari? masakit ang mata ko. May sili na pumasok sa mata ko, hindi ko maibuka ngayon. Nasa first aid kit sa kwarto ang eye drops, ikaw na ang bahala. Hoy, hindi, Weiwei, talagang. Hindi ko maibuka ang mata ko ngayon, naalala ko noong college. Lagi tungkol sa akin. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Kung may sili sa mata, kaya mo yan, ayusin mo. Kung hindi, pumunta ka sa health center sa bayan. CJ, Huwag mo nang gamitin ang kusilyo. Mas madaling i-grate. Para safe. Nanay, okay lang ako, nahulog lang. Hay, noong buhay pa ang tatay mo, lagi niyang sinasabi na matigas ang ulo ko. Sabi niya kaya ko ang lahat. Minsan, may maluba akong trangkaso. Lagnat na lagnat, hirap na tumayo, pero nagluto pa rin ako. Nasunog ang lugaw, muntik na akong mahulog. Wala siyang sinabi ang tatay mo. Tahimik niyang nilinis ang kusina. Nagpakulo pa siya ng luya para sa akin. At nagbantay sa tabi ko buong gabi. Alam na pala ni nanay. Hindi rin naitago. Matanda na ako. Malabo na ang mata. Pero malinaw pa rin ang isip. Noong nakaraan, sabi ni Aling Zhang, umiinom ka ng gamot para sa pagyanig ng kamay. Nagtanong ako sa butika sa bayan. Kahit hindi ko maalala ang pangalan, alam ko, hindi yan ordinaryong pampakalma. Huwag kang magpanik o malungkot. Alam kong matatag ka. Lahat ng problema, ikaw ang nagdadala. Pero maaga namatay ang tatay mo, mahina rin ang katawan ko. Kung may mangyari pa sa iyo, paano na ako? Noon, para mapagamot ako. At mapagaling si Lucian. Pinilit mong pakasalan si Guyancy. Marami kang tinis na hindi ko alam, Ziwei. Alam kong may hinanakit ka. Noong una, si Lucian. Naniwala sa sinabi ni Wen Ruoning. Nasugatan ang puso mo. Pero ang mga ginawa niya nitong mga nakaraang taon, nakikita ko. Ma, hindi na kami pwedeng bumalik. Dati, sobrang in love kayo, bakit hindi na pwedeng bumalik? Ma, wala na akong maraming taon, hindi kita pwedeng samahan palagi. Ang sakit mo, kailangan mo na mag-aalaga sa'yo. Kapag nanginginig ang kamay mo at hindi makahawak ng plato, kailangan may magbigay sa'yo ng kusara tinidor. Kapag nahihilo ka at masama ang pakiramdam, kailangan may magbigay sa'yo ng tubig. Kaya ko nang mag-alaga sa sarili ko ngayon. Ngayon, hindi na ako stable maghawak ng kutsilyo. Paano kung masugatan mo ang sarili mo? Mabait na bata si Xian. Matanda na ako, hindi ako nagkakamali ng pagtansa ng tao. Seryoso si Xian na gustong bumawi sa'yo at maging mabait sa'yo.
Ang sakit mo ngayon, kailangan mo ng taong maingat mag-alaga sa'yo. Kailangan mo ng kasamang magpapasaya sa'yo. Dati, si Guyancy ang nasugatan ang puso mo. Ma, ayokong makaligtaan mo pa ang isang taong tunay na mabait sa'yo. Ma, alam ko ang gusto mong sabihin sa akin. Pero, pag-isipan ko muna. Dati, sinadya mong paalisi siya. Ngayon, naayos na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Hindi na ba pwedeng magkasama ulit? Pag-isipan mong mabuti. Ingat, huwag pilitin ang sarili. Huwag kang makialam. Weiwei, bukas dadalhin kita sa bayan. May bagong dating na mga kagamitan para sa rehabilitasyon. Dadalhin kita para tingnan. Hindi na, sabi ni Tita Zhang. Sa susunod na punta niya sa lungsod, kukuha siya para sa akin. Nandito ako para magbigay ng isang bagay. Nasa abroad ako para sa trabaho. Nakakita ako ng magaling na neurologist doon. Ipinakita ko sa kanila ang medical records mo. Sabi nila, may bagong treatment plan para sa sakit mo. Inayos ko ang plan. Baka makatulong sa sakit mo. Hindi na, ako na ang bahala sa sakit ko. Huwag na kayong mag-abala, Boss Gu. Ituring mo na lang bilang pagbayad sa pagkakamali ko. Itago mo na lang at tingnan mo. Ikaw naman, Ginoong Lu. Mukhang masaya ka dito. Guyancy, dahil nasaktan mo na siya. Huwag mo na siyang guluhin. Ailan ko sinabing bibitawan ko siya? Saka, nagdala lang ako ng mga dokumento. Hindi naman ako nakakaabala. Ikaw nga, yung paniniwala mo kay Wen Ruoning noon. Mas malaki pa ang pinsala mo kay Ziwei kaysa sa akin. Anong mukha pa ang meron ka para dito? Nagkamali ako. Pero habang buhay kong itatama. Ikaw, yung mga sugat mong iniwan sa kanya, hindi kayang bayaran ng kahit anong treatment plan. Pinahiya mo siya noon. Nang kailangan ka niya, kasama mo si Lin Wanwan. Ngayon, nagpapakabait ka na lang. Pwedeng habang buhay mong itama. Ziwei, Xian, kain na. Ma, Ikaw, di ka pa natuto sa pang-aapi kay Weiwei. Ma, Xian. Hinahanap mo si Ziwei. tara na, kain na tayo.